Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo ng champion sa buhay. Take your child to sports today. I love it! Tila maganda. Aro maganda. Isang historical place. Bakit nga ba nila sinira ang dating bus ng presidente ng Pilipinas sa Benguet? Ano nga ba ang motibo? Kaya dito sa vlog natin, pag-usapan natin ang bus ng dating presidente Ferdinand Marcos. Bus. Ibig sabihin isang structure ng ulo, balikat at dibdib ng isang tao. Noong 1978, nagsimula ang pagpapatayo ng bus sa kahabaan ng Marcos Highway. Ang bus ay itinayo ng Philippine Tourism Authority at sinadya upang maging sentro ng 300 hektaryang Marcos Park na may kasama sanang golf course, convention center at hotel. Ang bus ay nakaposisyon malapit sa tuktok ng Mount Shonto, kaya makikita ito ng mga motoristang patungo sa Baguio na may layong 3 kilometro mula sa monumento. Ang iskultor na si Anselmo Binayal na nagtayo ng Lion sa Agula Union at Lion's Head sa Quezon Road, Baguio ang napiling mag-disenyo ng bus. Namatay si Binayal bago natapos ng bus. Ngayon din ang isang inhinyero na kinuha para bumalik sa proyekto. Bago ang pagkamatay ng mga iskultor, itinayo umano ang scaffolding na natatakpan ng plywood upang sadya na itago ito sa publiko at upang hindi makita ang pagpapagawa ng bus. Ngunit isang araw nagkaroon ng malakas na bagyo at tinangay ang mga plywood na nakatakip dito kaya lumantad sa publiko ang itinatayong bus ni Ferdinand Marcos. Ang mga ibaloy na nakatira sa lugar kung saan ginagawa ang bus ay sinabing hindi kasalbar. Naiulat na nabihita silang ibenta ang kanilang mga lupain sa mababang presyo. Nakumpleto ang bus noong 1950. February 1986, People Power Revolution. Nagtipon-tipon ng mga Pilipino sa EDSA upang patalsikin ang dating presidente na si Ferdinand Marcos at ipinalit si Cory Aquino.